Eto na, mabigat na po ang kalaban ni Idol Daniel Dubob sa round number 4 dito sa ginaganap na FIDE World Cup 2025. Kalaban niya po si Grandmaster Pragnananda. At nakita niyo po yung ginawa niya sa round 2 and 3, no? Tinatablan niya lang sa standard, dadalihin niya sa rapid. Ano ang gagawin niya dito kay Prag? Uulitin niya ba yung strategy? Tingnan po natin. Puti po si Pragnananda sa game 1. Nag-ipor po yan. Tinira ng E5 ni Daniel, Knight F3, Knight C6, Bishop to B5, Roy Lopez na sinagot ng A6 lang. Pagka A6, umatras yung Bishop, tinira ng Knight F6, hitting the pawn, kinaslingan lang, tapos Bishop to E7. Aba, ito po yung tinatawag nilang Roy Lopez na close variation. So pagka Bishop to E7, nag-rook to E1 yan. Ayan, dinipensahan na kasi kakapture na yan eh. Pagka rook to E1, nag-B5 naman. Abay, dinipensahan ito. Bakit? Kung ikaw kasi magkakasling agad, kakainin naman yung knight mo, ito naman yung malilibre. Okay, so pareho silang minintain yung pawn sa sentro, tumakbo po yan sa B3, and then nag-castling na. After castling, nag-C3, na tinirahan na ni Dubob ng napaka-agresibong boom! T5, Roy Lopez, martial attack. Grabe. Ang martial attack, popular po ito sa komplikado, nagpapakain ng pawn, pero pag correct play, equal lang daw. Opo, ganito kasi ang kadalasang ginagawa. Kina-capture po yan eh. And then, pagka knight takes D5, syempre babawiin. Ito ang kadalasang ginagawa na hindi ginawa ni Prag. Knight takes po sa may E5. Linya to na pagka-capture mo takes one pawn and then titirahan ka lang po ng C6. Linya yan. At dito po, pagkatira mo ng C6, nagdi-D4 yan. Okay, one pawn up ka, one pawn up ang puti. Pero ganito mangyayari dyan, Bishop to D6. Tatakbo ka. Tirahan ka ng Queen H4. Mag-G3 ka. Tirahan ka ng Queen H3. Ayan, no. So, ang pinakatema niyan, may atake dito, may F4, F5. Ganyan po nangyayari kadalasan. Pagkatira nga po niya, nagbi-bishop to E3 yan, tapos tira ka dito, tira ng Queen D3. Ang intention, pag nag-bishop F3, gaganon. So, since may ganon, nagro-rook to E8, pinipin po ito, nagde-develop ng knight, and then F5. At ito po ay popular na tabla. Ang pinaka-idea niya po is magaganon yan eh. Ano po ito eh, drawish po ito. Ang ginagawa po dyan, nag-F4, and after F4, King H8 lang yan. O, di ba? Tapos mamaya, may mga rook leap, may mga ganito. One pawn down po ang item. Pero, according sa engine evaluation, equal yan. At, madalas natatabla pag alam mo. Balik po tayo. So, si Prag, siguro alam niya na yung style ni Dubob, papasukin yung konting magulo. Ngayon, kung alam mo, tabla lang, which is okay pa rin kay Dubob, aba, wag natin pasukin yon. Tumira po siya ng medyo kakaiba. Siya po ay tumira ng H3 lang. At ang bilis na mo pinawalan yung H3 na yan. No? Ang pinakatema niya, abay, siguro para lang hindi mapin kasi kakapturein po ito. Abay, yun lang po yung ginawa eh. Ngayon, linya pa rin yan pero napakakonti po ng laro. 12 lang yung laro. At ang kadalasan tinitira po dyan, Bishop B7 na tinira ni Dubob. Meron po tumira din ng ganito eh. Antindi ng Bishop to B7. No? Kasi, coach, binibigay pa rin yung pawn. Di ba? Knight takes pa rin. Aba, pag kinapture mo yan, takes nga. At pagka rook takes, meron naman po yan Knight F4. So again, one pawn up ka, pero tingnan niyo po yung pressure na binibigay. No, may Bishop D6 coming, Queen G4. Ang sakit ng atake. Kaya hindi po pwedeng tikman yan. At ang ginawa nga po ni Prag is nag-A4 lang. Aba, grabe, no? Medyo hindi nga yun number 1. Number 1 is D4 eh. Pero ang A4, halata nung preparado po si Prag. Tingnan niyo yung time niya, 1 hour and 33. So binasag lang yung queen side na sinagot ni Dubob ng novelty. Tumira lang po siya ng knight to B6. Yung iba po kasi nag-rook to B8. Yung iba naman, pakita ko yung mga tira. Yung iba nag-rook B8, yung iba nag-queen D7. Ano pa bang iba? Yung nag-king H8 lang, meron din. Talagang binibigay yung pawn. Pero Dubob, umatras. Yes, he's still giving up the pawn, pero pine-pressure niya po yung pawn din dito. Kaso, ganun pa rin kasi mangyayari dyan, guys eh. Ayan o, gaganon pa rin eh, di ba? Anyway, tumira po ng A5, ayun, medyo
Ibig sabihin, nangapa na si ano doon, si Pragnananda, no? Kasi yung A5 na yan, pinag-isipan niya po ng 15 minutes. Tingnan niyo oras niyang bumaba na. At mali daw. Ibalik po natin, ang tamang tira is takes, capture, tapos capture dito. So yung tirada po na A5, hindi ganun kagandahan kasi tumira lang po ng knight. Ayun, no? Pagka knight, depending the pawn, tinirahan ng D3, and then nag-king move lang eh. And after king move, nag-push lang ng pawn sa may D4. At dito, lamang na po si Dubov ng halos 15 minutes. Ngayon, pagka D4 ni Pragnananda, lumabas na ang talagang pagiging Dubov ni Dubov. Siya po ay tumira ng E4 lang. The pawn is yours, baby, sabi ni Dubov. Pinakain, pero hindi po tinikman. Excellent move yan eh. Kasi pag kinapture mo yan, may knight takes A5. Ayun. Ayun. Oh. Baka sabihin nyo, coach, di iwas lang yung tore. Yes, iwas yung tore, pero pagka-capture doon, tapos bishop to D6, pair of bishop. Pag naman nagganito ka, example, rook takes, ayan, pag kinapture mo kasi may kain doon, di ba? Meron pong napakagandang sundot. Knight takes B3 lang. Eh ano ngayon, kainin natin to, oh, nai-hit pa yung queen, queen takes lang. Eh di capture ka dito, di ba napakaganda, hindi, bishop takes F3, capture, and then after queen takes H3, sabihin na natin 2 pieces, 2 minor pieces for a rook. Pero, wala, butas yung king, ang daming pwedeng gawin na rook leap, no? Pwede dito, thread sa ilalim, tapos punta dito, ganun. Ngisay. Kaya ibalik po natin, hindi pwedeng gawin yon. Kaya nga po umatras yung kabayo. And then, ayun, nakapag F5 na. Yun talaga reason kaya nag-king move yan eh. Para maitulak yung pawn. Anyway, pagkatulak po ng F5, abay, sinagot lang po ng knight to D2 develop na tinirahan ng bishop to D6. Medyo may makikita kayong X mark dyan. Pero sa totoo lang, halos dikit lang yan sa best move. Ang best move po is queen to E8 para dito. No? Gusto niya lang nandito pa siya. No? Para siguro may mga ganong idea just in case. I don't know. Pero bishop D6 is ganon din naman kasi nag F3 po yan. And after F3, nag knight to F6. Abay, huwag kayong magtaka na naman. Dubog yan. Coach, binibigay talaga yung phone, no? Ganon pa rin kasi yan. Oh, ganon pa rin po yan. May knight takes po dito. Tapos nakabukas to. Okay? So, ang ginawa is nag bishop to C2. Abay, blunder. And double question mark, no? Kasi may tirada pong napakaganda si Dubov. Bishop to G3. Ano ngayon? Tatalon lang yung kabayo. Sabay, boom. Ang kulit mo din, Pragi. Ayan na nga yung po. Binibigay ko na. Ayaw mo pang kainin. Ayan, isusubo ko na sa'yo ng gusto. Kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Na hindi kinapture pa rin. Alam niyo ba ano mangyayari pag kinapture? Pag kinapture, may knight to D5. Eh di ano ngayon, iwas ka lang, knight to F4, eh di iwas ka lang, pagka queen to G5, aray ko po, daming threat to. So may kain dito, mate, may knight takes dito, capture, hirap depensahan, winning na daw ang item, kaya ibalik na natin, tumakbo na lang yan. Pagkatakbo, capture, takes, and then nag F5 or F4 para depensahan yung pawn, at lamang daw po dito ang puti. Anyway, nag-queen D3 yan. Eh, baka kasi maisipan mong igalaw to, eh, di mati ka. Nasinagot ng knight to E7. Pagka knight to E7, nag-B3 lang para naman mailabas yung bishop. Nasinagot ng knight to G6. Ayun na nga, nag-bishop to A3, tumakbo yung tore, and then nag-C4. Pagka C4, medyo mali daw yan eh. Kasi medyo delayed, meron na daw knight H5, knight dito. Lamang na talaga. Kaso ang ginawa ni Dubov, kinapture niya muna. Takes. At dito, instead of mag knight H5, knight dito, inuna niya po yung bishop to C8 na mali. Mali. Alam niyo kung bakit siya mali? Ipakita ko po, no? Ang malaking diferensya po nito, makakatanong yung knight sa G4. Yun yung ginawa eh. Eh, ano ba ngayon kung anong meron pag ganito? Pag ganito po, hindi po siya maka-knight G4 dyan. Or pwede mag-knight G4 pero may knight G3 papasok ganun. Kaya ang best move po dyan, sabi mo ng engine, eh, aatras lang daw, didepensa. So, mawawala yung knight G4, di ba? Eh, kaso nga po, inuna niya po yung bishop to C8, eh, di nakapag-knight to G4.
By the way, 5 minutes na lang si Dubov, 10 minutes si Prague. This is move number 27. Tumira po ng knight to h5. Ayan, ginawa pa rin. Anong malaking diferensya? Nakapasok yung kabayo eh. Hindi po makain yan ha, dahil mati doon. So, pasado, rook doon. At pagka-rook dyan, eto no. Lamang pa daw ng konti ang white. Pero kailangan niya makita yung tiradang hindi mo talaga aakalain. Nabulol pa ako doon. Alam niyo kung ano yung tira? Hindi ko talaga ito maiisip kahit konti eh. Si Prague nga hindi naisip eh. Malakas na yan eh. Alam niyo kung ano yung tira? Ito oh, halimaw. Putik na yan. Bishop to e7. Nung tinira yan ng engine, nung ina-analyze ko, sabi ko po, anong kalukuhan to? May glitch. May glitch eh, no? Libre. Paano kakainin? Alam niyo kung anong sunod? Sundot na walang kwenta. Grabe naman talaga. Inatake lang po yung tore. Inatake lang yung tore. Ano ngayon? Iwas mo lang. Knight takes to g6, bagsak reyna. Pusang gala. Yun lang yung idea niya. Yun lang yung idea niya. Ang lupit. Ibalik natin down. Sino makakita nga ng bishop to e7 na yan? Wala pang oras, 7 minutes. So, ang tinira po is rook to d1 na sinagot ng knight to g3 na abay lamang na naman si Dubov. 2 minutes na lang si Prague, 4 minutes pa. Ito bang si Dubov na tumakbo yung tore. Sinagot ang bishop to f5. Ayan na, nawawala na yung mga threat na patakbo po yan. Kinapture po yung bishop, binawi. And then, nag-queen to a8. Yung kaninang tira ng engine ay tira din. Okay? So, idea, siguro kakapture it. Anyway, nag-bishop lang po yan sa may b2 na sinagot ng rook to d1. Nag-bishop to c3. Walang magawa eh. Na sinagot ng h5. Ganda ng h5, no? Atake na siya. Iwasan din sa mga background idea. Anyway, kinapture po yan. Rook takes and then nag-d5. After d5, queen lang sa may f7 at ito po ay talagang lamang na daw po for Dubov na tumira ng rook to d4. Ayan, para po kainin yung pawn in case natatalon dito. Yan nakasimplano niyan, kaya po nag-queen f7 yan eh. So, magda-knight h4 yan kasi magandang ikot. O, grabe yung pressure na binibigay. Anyway, dito po, abay, may tira po dito para lumamang na kung saan ang hirap intindihin. Simplihan lang daw po. King to h7. Pin mo lang yung tore mo. Anong plano? Dahan-dahanin lang daw po nagapang queen f6. Queen dito. Tapos gaganito. Gaganon. Yan ang pinaka-plano na binibigay. So, yun po yung hindi kagandahan ng rook d4 na tira kasi maka-queen f6 ka nun. Okay? So, hindi po pwede yung queen f6 immediately kasi ang threat naman po niyan is rook takes by the way, guys. Baka sabihin nyo ba king move pa? Ayan, malilibre yung tore. Anyway, dito after rook d4, nag-rook g5. So, prevent pa rin yung threat na ganon. Pagka rook g5, nag-rook b1. And then, nag-rook to e8. Suporta, baka sakali maging pass pawn. And then, nag-queen to d3. At pagka-queen to d3, ayan na, namula na. Namula. Tapos, tingnan nyo po yung bar ng itim. Abay, winning na si Dubov dito. 42 seconds na lang si Prague Nananda. May tirada si Dubov na maladubov na hindi niya nakita. Nalungkot ako. Ang tinira niya po kasi yung second best move which is queen to f5. Ang best move, grabe to, hirap makita kasi to eh pag hindi ka talaga maladubov eh. Pero sayang si Dubov na to eh. Na-miss niya pa. Ito po oh, knight to f4 or f5 hitting the rook. Coach, ano yan? Ba't binibigay mo? Ito na nga eh. Maladubov oh. Rook takes. Pusang gala. Pagkatapos mag-sacrifice ng pawn, sacrifice pala ng tore pa. Lang yan, libre yan ha. Into g6. At saan ka pupunta, boy? Pag tumakbo ka dito, tirahan ka po ng check eh. Ayan o. Tapos capture, check na naman. Tapos kahit kainin na lang to, may pass pawn, definitely winning. Pag tumakbo ka naman po dito, may knight check. Anong meron doon? Ayun, bagsak pala rin na. Walang iya. Ang lupit ng gagawin na tira sana. Yun nga lang, hindi nakita ni Idol Dubovsky yun eh. Ang tinira niya po, queen exchange eh. Na kinapture, takes, and then, nag-rook doon, sabay. Anong ginawa ni Dubov? As usual. Tabla na lang tayo, Brad. Tatalunin pa kita. Fernando. Nagka-Fernando, guys. At tinanggap naman ni Prague Nananda. Bakit
yun pa rin ang plano ni Dubob. Sabi niya, tatabla natin lahat ng standard. Tapos, dadalhin ko kayo sa short time control. Yan po ang nangyari. Sayang lang. May maladubob na galawan eh. Anyway, this is what happened kay Prague at kay Dubob. Anong nangyari sa iba? Puntahan po natin yung bracketing. Marami pong nagtabla. Ayan o, tabla, tabla, tabla. Pero ito yung kakaiba. Tingnan nyo si Jose Martinez, pusang gala, nananalasa tuloy-tuloy. Tinalo niya din si Alexei Sarana pagkatapos niyang 2-0 sa standard si Abdo Satorov. Ayan o, tas maraming tabla, 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 Pragnananda, yan nga, tabla, Richard Rapport, tabla kay Sam Shaklan, MBL, ay, grabe yung Kribnev na to, tuloy-tuloy pa rin malakas galawan tabla kay MBL, Vincent Gamer, tabla kay Isipenko, ayan o, maraming tabla, Rebon Aronian panalo. Okay, so meron lang pong dalawang nagkataluhan, tapos the rest tabla. So, game number 2 po mamaya. Abay, pag mag-tema ako, baka pwede ako mag-live. Hindi, may turo ako eh. Turo ako ng alas 7. Hindi ko sure. Tingnan natin. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video ni Idol Dubob. Sana manalo. Hanggang sa muli magkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.